Diyos ko, lumubog si McQueen sa sand at hindi lang makaalis. Eto na nga, naganap pa sa camping natin kasama ang ating family. Bale ngayon ngang araw, maaga tayong nagsigisingan talaga. Bago pa nga lang di sisikat ang araw, igising na ang mga first novelty. Kaya naman in-enjoy rin talaga namin muna ang napakaganda nga po na dagat at napakagandang panahon. Eto nga, for the walking kami dito ng Junakis ko dito sa may dagat. Kasi may ginawa nga sila ditong lakaran na medyo madulas nga lang. Kaya naman talagang for the dahan-dahan kami nung time na to. Sina mother naman nakikipag-usap nga dito nga po sa mga kapitbahay namin dito sa camping site na to. Ayan, talaga nagtumpukan sila dito kay aga-aga at nagkikwentuhan. Nakakatuwa nga kapag ganitong mababait rin talaga yung mga katabi nyo sa camping site tapos talaga nakakakwentuhan nyo. Ang sarap din talaga na magstay pa dito ng mas matagal. Meron rin nga sila dito na doggy at ayan nga siya guys, nasa 9 years old na nga daw pala siya. Ang cute-cute nga niya at ayan sa taas na siya nilagyan ng dog food kasi naman yung pagkain niya na yan inaagaw ng mga doggies na malalaki na nasa baba. Tapos ang cute niya, mukha na busy siya pagtingin sa area kaya naman hindi niya na napansin yung pagkain niya. Ang mga lalaksot naman natin, eto talagang nakapagplano agad ng pagbavolleyball dito. Bali dito nga pala pwede kayong mag-rent ng bola. Kaya naman na yan talagang hindi magkaintindihan sila pagbavolleyball dyan. O diba, exercise na rin yan ng aga-aga kasi tamang-tamang exercise. Pero feel ko nga mas na-exercise si Ate Bibo dyan kasi pauli-uli talaga siya dahil nakikiagaw siya ng bola hindi naman niya kayang mag-volleyball pa. Maya-maya pa, heto nga si mother nagbihis na nga ng kanyang panligo para ka ma-explore na rin nila etong pinakadagat. Ngayon pa nga lang rin talaga maliligo si mother, bale pa second day na nga po pala namin to at kagabi nga dito rin kami natulog. Una na nga silang pumunta ni Ate Bibo dito sa may daanan na yan, tinry lang din nila talagang very slippery siya. Nagtataka rin nga kami sa dagat na to kasi ang dami niya talaga mga parang damo-damo doon sa pinakadagat. Tinry nga ni mother na abutin yan pero tingnan nyo, hindi talaga niya kineri na abutin talaga. Nag-walking na nga lang rin muna sila ni Ate Bibo dito. Talagang plano ni mother makarating nga doon sa medyo padulo. Kaso dito pa lang sa pagitna ay sumuko na nga sila since slippery nga, syempre delikado lalo na nga't kasama niya si Ate Bibo kaya tumambay na lang rin sila dito sa gilid. Kasi si Ate Bibo may pagka-mermaid talaga siya kaya naman hindi siya nagstay talaga dyan at mas gusto niya na dito na nga sa dagat pumunta kaya niyaya na nga niya ang wowa niya dyan. Ayan nga, for the swimming na sila dyan at dito nga nagkaroon din si mother na chance na talagang kuhanin nga yung nasa ilalim ng dagat since very curious nga siya at ayan sabi niya parang damo daw talaga at inamoy-amoy pa niya. Ganun talaga namin alam kung ano ba talaga yan pero feel ko nga po ay ayan yung parang pinakadamo ng dagat mismo. Kumbaga dyan siguro tumitira yung mga fish. O hindi ko rin sure, wag nyo akong i-bash hot, enlighten me na lang sa comment section kasi ang dami rin mga isda dito at alam nyo ba etong dagat na to hitik na hitik sa mga lamang dagat. Dito rin nga nag-umpisa mag-explore si mother sa dagat na to at kung ano nakita niya. Eto nga papakita ko sa inyo lahat ng mga nakita namin sa dagat. Ito nga yung sinasabi ni mother na barnacles daw, grabe daw ito dumikit at alam nyo naman kahit saan talaga dumidikit ito kahit nga sa mga whales. Usually talaga mahirap silang kunin kasi dikit na dikit talaga sila kahit sa mga bato pero itong si mother may strategy kasi siya ng pagkuha. Meron rin nga sandamakmak na mga ganiyan, yung parang mga conch kung tawagin, hindi ko lang po ang tawag dyan pero itong mga nakita ko dito wala na siyang laman. Dito nga napakarami ring starfish talaga guys, kaliwat kanan may mga starfish at ibang klase din. Ito nga yung starfish na parang mahaba yung galamay tapos parang ang dami rin niya mga paa talaga. Ito naman yung nakita ni mother na starfish kagabi habang nag-explore siya sa dagat. Ibang klase siyang starfish guys. Pero sabi ko nga ito yung starfish na nakikita natin sa mga libro pero grabe sobrang kakaiba itsura niya sa personal. Parang unrealistic talaga na buhay siya. Pero syempre buhay yan at mas home talaga nila ang dagat kaya ayan ibinalik rin naman siya ni mother talaga dito sa dagat. Talagang tinignan lang niya kasi namangha siya pero after nun ibinalik na rin naman siya ni mother. May mga gumagapang-gapang rin nga dyan sa tabi kung saan ibinalik ni mother. And yes guys, dagat na nga yan. Kalmado lang talaga yung pinaka-alon dyan. Kaya naman wala kayo makikitang alon. Pero sa dagat na yan guys, nasa ilalim na siya ng tubig. Anyways, ito pa nga, todo explore pa si mother dito. At ayan talagang pabuklat-buklat siya dyan ng mga kung anik-anik. Pinakita niya pa nga itong isang to na nakadikit at hindi talaga niya matanggal. For the hanap rin nga siya dito sa mga bato-bato. Pero hindi naman natin yan kinukuha guys. Talaga tinitingnan lang natin. Kasi nga talagang alam nyo ba, first time namin makita ng mga ganyan.
Yung iba kasi talaga mga dagat na masyado nang nai-invade ng mga tao, nagiging polluted na talaga siya at imposible na magkaroon ng ganitong mga living things. Kaya nakakatuwa itong dagat na to kasi rich pa siya, kaya naman talagang magadami pa rin mga ganyang nabubuhay kahit sa mga gilid-gilid lang. At siguro nga ito talaga yung home nila, kaya talagang andito sila. Anyways, para pag mas maka-explore pa nga sila, nag-rent rin nga si na mother dyan ng pang snorkel. Bale, libre nga lang yung vest na yan. Ang cute nga kasi may mga ganyang pang snorkel kasi alam nyo ba, first time ni mother talaga magta-try ng ganyan. Kaming magkakapatid nga, nakakita na kami ng mga corals at kung anek-anek, pero si mother hindi pa talaga, kaya naman itatry niya yan ngayon for the very first time. Nale-left out kasi talaga siya kapag nga nagaganyan kami since siya palagi naiiwan sa pack members. Gaya nga nasabi ko sa inyo, palagi kasi talaga siyang nale-left out, siya naiiwan sa bahay at hindi siya nakikipag-explore ng ganito at hindi niya na-experience yung mga ganito noon since siya nga naiiwan para sa ating pack members. Kaya naman nung time na to, happy siya sa mga nakikita niya dito. Talagang hindi siya makapaniwala, talagang may pag-thumbs up pa sa sobrang saya. Actually, may pasigaw pa nga yan. Ganda, thumbs up! Kitang-kita. Diyan na rin nga sila nagtagal talaga, halos ilang oras rin nga siya dyan na nag-explore kasi kitang-kita mo talaga yung ganda dyan sa ilalim ng dagat at lahat ng mga naninirahan dyan. Syempre, as long as hindi natin sila gagambalain ay okay na okay lang sila dyan. Dumating na rin nga dito si Kuya Edmar nyo para makapagtingin-tingin. Yun nga lang talaga, may pakay sila dito ang magtingin ng crabs nung una para nga daw lutuin sana, pero hindi naman na tayo nanguha ng crabs talaga. Nagtingin-tingin na nga lang daw sila dyan at sabi ko nga, mauulit pa tong snorkel na to, baka nga sa sunod sa Boracay pa. Uy, grabe kalayo. Maya-maya pa, heto nga po at may dumating na bangka at lumapit si na mother kasi nagtitinda nga po sila ng mga huli nila. Tinanong agad ni mother sa kanila kung anong tawag daw ba dyan since first time niya makita niya at sabi nga ni kuya, yan daw ang tinatawag na oyster. Sobrang napawaw naman talaga si mother at ayan, kahit yung isda, hinawakan pa talaga niya, pero wag kayong mag-alala, binili rin naman niya yan at pati nga yung oyster ay bumili siya. Si mother kasi talaga ma-explore talaga yan kahit sa pagkain, kaya nga kahit hindi pa siya nakakakain yung oyster na yan ay bumili talaga sila at itatry nga daw nila. Una na nga nag-plastic si kuya neto mga isda, maganda rin kasi talaga kapag dito kayo bibili sa mga banging isda na bagong galing nga sa lao. Kasi alam nga natin na fresh talaga yan at sa totoo lang mas mura talaga as compared sa mga palengke kasi hindi pa nga nila naibebenta sa mga tindera. Anyways, ito na nga, dumakot na rin si kuya ng oyster na binili ni mother. Kung di ako nagkakamali, nakahalagang 1,000 pesos yung nabili niya dyan. O diba? Talagang for the mening nabili. Anyways, after nga noon, eto, nagligpit na rin kami at ready to go na nga. For the uwi na rin kami since kailangan na rin tayo sa mansyon at nung time na to talagang aabutin na rin tayo ng bagyo. Nagpasalamat na rin nga tayo sa mga caretakers na nandito kasi grabe na rin nga yung naitulong nila sa atin habang andito tayo. Syempre, nagpaalam rin tayo dito sa kapitbahay natin dito na talagang naging friends na rin ni na mother. Alam ko nga, hinihintay nyo rin talaga yung time na nalubog si McQueen at eto na nga guys yung video. Di lang talaga masyado nakapag-video na nga si mother kasi nung time nga na nalubog si McQueen is nag-upload si mother since wala kasi talagang signal dito. Kaya talagang 2 hours nag-upload si mother ng video natin ni yesterday. Nakakaloka. Pero ito na nga yung kuha namin nung malubog sa sun si McQueen kasi naman nag-ipod nga po kami nung time na to. Kumbaga minove si McQueen para magkaroon ng space na tayuan ng aming tent. Kita nyo naman dito yung gulong ni McQueen, lubog na lubog talaga siya. Malambot na kasi pala yung sun sa medyo malapit sa dagat, which is obvious naman, pero hindi kasi naisip agad ni Kuya Edmar niya yan at napadiretso siya dyan. Tinry na nga nila ang lahat para nga lang po matanggal yan dyan. May pagtulak pa sila dyan. O diba, sa bigat naman ni McQueen, nakakaloka. Nag-try na rin nga sila na merong nag-ugoy-ugoy dyan sa likod. Ayan, kita nyo naman tumatalbog-talbog si Kuya Sermer niya dyan. Pero hindi pa rin talaga siya kineri since sobrang lambot talaga ng sand. Actually, may tumulong na rin nga sa tan sa pagtutulak pero hindi talaga kineri at ginamitan na nga lang ng isa pang car. Bali yung sasakyan nga namin, tinalian na lang, buti na lang din talaga at palaging na kay McQueen yung tali na yan. At eto na nga ang ginawa habang may nagtutulak, nagre-reverse si McQueen. Tapos eto nga hinihila-hila ng isang sasakyan. Noong una nga hindi rin niya nag-work pero maya-maya pa ay nung binasa ang sand, nag-work na rin siya at nakalis na si McQueen talaga dyan. O diba, finally kineri rin talaga at nagamitan ng utak kasi binasa nga ni Tito Abe yung sand na yan kaya mas tumigas rin siya.